So alam na natin mga kababayan kung bakit ayaw, siguro pinaplano na nila, matagal na. Kaya ayaw na, wala man binigay na rason si Inday kung bakit ayaw niya. Basta no niya, and I am appointing myself as designated survivor. You see? At nang kulitin siya mga kababayan ng media na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Yung nausog mga kababayan, sasabayan daw ng rally yung sona ng ating Pangulong BBM. BBM. Sabi ko sa inyo, kaya pala si Inday mga kababayan, hindi po mag-a-attend ng sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sabi niya kahapon, nandyan lang siya sa Manila, monitoring. Yung self-appointed designated survivor, mga kababayan, monitoring sa SONA. Pakita niya Mr. Maravillas, anong nandyan sa background niya? Yan yung Netflix, mga kababayan, na may terror attack na ginawa. Movie sa Netflix. Yun ang nasa isip ni Inday po, yung Netflix. You see? Kaya nga po sabi ng mga congressmen, inappropriate, reckless, and bad joke. Sabi ni Inday, hindi man na niya ako nagjo-joke. Hindi rin niya bomb threat. Basta monitoring siya. You see, mga kababayan, ano tingin ninyo? Tapos, yung suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabayan ng maisog rally. Yan po ang balita dito. Ngayon pa lang, 23 minutes ago. Talagaan niya, Mr. Maravillas, masama yung plano nila. People Sona. Magplano lang sila ng magplano ng masama. Hindi man sila, mga kababayan, paintulutan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Kasi iba man ang kanilang Panginoon. Ang Panginoon nila si Xi Jinping. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kasi yung mga Manchurian candidate ni Xi Jinping po, mga pro-China candidate dito sa ating bansa, mataas ang rating sa survey. Lalo sa False Asia, ang aking pong suggestion sa inyo, i-identify na ninyo. And I think alam naman ninyo po kung sino yung mga pro-China politikos. Lahat ng kaalyado po ni Mau Diggs at mismong si Mau Diggs, alam na ninyo ang stand. Mga barkada sila, mga kababayan. Pag pro-China politikos, matik dapat yung ating desisyon. Iniduro agad. Tama? Kasi sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap mawalan ng bansa. Tulad ng mga Hudyo, nawalan ng bansa. Close to 2,000 years na walang bansa, wandering Jew. Gusto ninyo yun ang ating sapitin po, mga kababayan? This is not a joke. Dapat seryosohin po natin. Never po ninyong iboboto ang mga pro-China. At never kayong naniniwala sa kanilang mga propaganda, lalo na itong pa-survey. Kasi po, infiltrated po ng China ang lahat ng institusyon. Yan yung sabi ni General Browner. Diba, 2 weeks ago, mamaya ibigay ko po sa inyo yung full story niyan para ma-remind tayo. Kasi yung mga Filipino po, madali makalimot, madaling mabula. Diba? Hindi pa tayo kasi politically mature, mga kababayan. Madali tayong paikutin at madali din tayo madala sa mga kwentong marites. Kaya importante po yung masosing pag-iimbestiga, pag-aaral, lalo sa ating mga desisyon, this coming midterm election, lalo na po sa 2028 presidential election. Huwag nang maulit po yung mga nakaraan. Learn from our mistakes dapat. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourist po sila. Ito naman Indian National. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapaid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos na niya Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. So, alam na natin mga kababayan kung bakit ayaw, siguro pinaplano na nila, matagal na. Kaya ayaw na, wala man binigay na rason si Inday kung bakit ayaw niya. Basta no, anya. And I am appointing myself as designated survivor. You see? At nang kulitin siya mga kababayan ng media na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito yung sagot niya. Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendance sa lahat ng bagay. Hindi yun joke, hindi rin yun bomb threat. I think many miss that the point. So para sa akin, kung hindi mo naintindihan na first time, I don't think you deserve an explanation. Ganyan siya kaarugante, magsagot mga kababayan, parang hindi natin pinapaswelduan. Wala na nga magandang trabaho, kasi yung binigay sa kanyang trabaho sa DepEd, hindi man niya kaya, nag-resign. Binigyan ng obligasyon ng ating Pangulo, kasi ang gusto niya, mga kababayan, yung Department of National Defense. Hindi man po maaari. DND, malamang masakop na tayo niya ng tuluyan ng China. Hindi papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ganon. Ngayon, sa sinabi niya na ngayon lang daw siya nakakita na yung Vice Presidente ay inaanapan ng attendance sa lahat ng bagay. Natural, official function niya yan. Bilang Presidente, buti nga in-invite siya. Di ba? Ibig sabihin, wala mang masamang tinapay sa kanya yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pinapaimbita siya. Kahit nga po yung mga previous presidents, ewan ko si Digong kung attend, baka sa Liwasag Bonifacio sila lahat. Pero si Digong po, in-invite kahit walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nami-personal yung ating Pangulo. And previous Vice Presidents, si Leni, si Binay, si Noli Di Castro, kaya lang sabi sa balita, lahat daw hindi a-attend. Si Erap lang siguro yung a-attend mga kababayan.
Buti pa si Irap, malawak yung pagkaintindi. Hindi yung tapos. Hindi nakagraduate, pero marunong siya. May pagka-statesman. Pero ito pong mga na-mention na nating mga previous leaders, wala pong statesmanship. You see? Lahat pikon, mga kababayan. At assuming na sila na lang yung magaling. Sa totoo lang, dapat siguro magpa-check up kayo, magpagaling kayo ng inyong ulo. Baka nasira na. Magpa-rewire. Magpa-rewire ng brain, mga kababayan. Baka nasira na po. Pundido na. Hindi na po mag-function ng maayos. Di ba? Tapos na yung inyong turno, yung mga previous leaders. Nangingialam pa. Imbis na manahimik na lang. Di ba? Masyadong assuming. Never yan na ginawa ng mga Marcos, mga kababayan, na mangialam pa, na nahimik sila. Di ba? So makikita mo rito kung sino ang mga ganid. Yung mga akusasyon sa mga Marcoses, mga kababayan, na yung mga Marcos daw, ganid sa posisyon. O makita na natin dito kung sino yung ganid. Tama? You just imagine, magto 2 years pa lang, gusto na nila, mga kababayan, na tanggalin sa posisyon. Mabrul. Walang pagkakaiba nung panahon ni Cory. Mabrul ang gusto nila. Ayaw nilang irespeto yung desisyon, yung mandato ng ating mga mamamayang Pilipino. So yun ang kanilang gagawin sa kontrasona. Hindi makapaghintay, mga kababayan. Ito, Duterte back, hakbang ng maisog is set to hold a rally during President Ferdinand Marcos Jr. State of the Nation Address at liwasang Bonifacio in Manila, according to Metro Manila Police Chief Jose Melencio Nartais Jr. Ayan yung announcement ng mga nausog. Sabi dyan, pakinggan ang sigaw at tunay na hinaing ng sambayanang Pilipino. People Sona, magsama-sama tayo sa liwasang Bonifacio sa ika-20 ng Hulyo 2024 simula 2 o'clock ng hapon upang pakinggan ang tinig ng bawat sektor sa totoong kalagayan ng ating bansa. Tara na kung isog ka. Kaya siguro, mga kababayan, si Inday, wala mang rason na ibinigay kasi mas inclined siya. Sa bagay, noon pa siya nag-attend. Yung idinesignate na nga siya na caretaker nung mag-travel yung ating Pangulo pa Amerika, ay sa Germany yata yon. Tapos sa Czech Republic, kung hindi ako nagkakamali. Imbis na magtrabaho po sa DepEd at mag-discharge ng function as caretaker ng ating Pangulo, nasa rally. Nandun sa rally ng nausog na gusto ng salakayin po yung palasyo. So wala man po bago dito sa gagawin nila. Kaya siguro, dinesignate na ni Inday yung kanyang sarili bilang designated survivor. Kaya importante talaga, mga kababayan, na higpitan yung security sa zona ng ating Pangulo. Kasi pag tiningnan mo yung Netflix movie na designated survivor po, kahindik-hindik yung naganap, naubos yung mga officials. So wag naman sana po na mangyari ang maitim nilang plano. Yan po. Kaka-Netflix, sabi dyan, no? Kaka-Netflix, self-appointed designated survivor. Sabi dyan, liwanag sa dilim. Kaka-Netflix, pag nagunaw ang mundo, siya lang ang matitira. You see, ginawa ng meme ng mga netizens po. Yung mga nausog rallies po, well-funded. At sabi sa mga naunang lumabas na report po sa mainstream media, baka raw ang nagpupundo ng nausog rallies galing sa Pogo. Kaya nga, yung ating PAOK, massive yung operation laban sa mga illegal Pogo operations. Ito yung report, mga kababayan, sa Rappler. Kailan to? July 8, written by Antonio Montalvan. The slingshot maisog rallies in Pogos, are they connected? Ayan, sabi dyan, it is a certainty, I was told, that the rallies and the planned coup
are bankrolled by Pogo operations, providing funds to Duterte through the Michael Young networks. Ayan ang sabi rito sa report ng Rappler. So talagang seryoso niya, Mr. Maravillas. Seryoso po. And there is a real threat. Matindi po ang koneksyon nila, mga kababayan, at malamang konektado sa isyu ng West Philippine Sea sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nanindigan para po ipaglaban yung ating rights. Kaya nga po massive yung propaganda nila sa mga nausog rally na kinakaladkadan niya ng ating Pangulo ang Pilipinas sa gira. Yan ang propaganda line ng China po. At yung Pogo po, ang mga investors dito, mga Chinese, so matindi yung infiltration dito sa ating bansa. Sabi nga po ni Browner, yung media, yung LGU, yung education sector, infiltrated ng China. Yan sabi niya 2 weeks ago. Ayan ang report po ng GMA News Online. No? Armed Forces warns of China influencing education, business, LGUs, media. Huwag na po kayo magtaka kung bakit yung mga pro-China politiko po, kahit wala mang ginagawang mabuti sa ating bansa, laging nangunguna sa mga surveys. So malamang po, minamanipulate po nila. Kasi po yung media, that's kasama siya sa sektor ng media, yung mga survey firm, mga kababayan. Infiltrated po ng China. Kaya sabi ko nga sa inyo po, may pinost ako ngayon. Huwag natin pong papayagan na malinlang po tayo. Huwag tayong palilinlang sa mga manipulation na ginagawa nila po using media propaganda and survey, mga surveys. Pag pro-China politiko po, matik dapat yung ating reaksyon. Inidoro agad, mga kababayan. At huwag kayong nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Kasi hindi man po sila naglilingkod sa ating bansa, kundi naglilingkod sila sa kanilang sarili at sa interes ng China. Kasi po sa paglilingkod nila sa interes ng China, malamang sa malamang may personal silang pakinabang. Hindi yung pakinabang po ng ating bansa, ng ating mga mamamayang Pilipino, kundi yung kanilang personal na pakinabang. So mag-ingat po tayo ngayong papalapit na midterm election, lalo na po sa 2028 presidential election. Critical po yung ating pagdidesisyon. Huwag tayong palilinlang sa mga pro-Chinese, pro-China politicians. Baka mawalan po tayo ng bansa. Mahirap mawalan ng bansa. Ito yung warning ng armed forces. China influencing education, business, LGUs, media. Yan si General Browner. Sa report po ni Joseph Morong ng GMA sa 24 oras, sabi po ni Armed Forces Chief General Romeo Browner, the aim niya was to degrade the value system and divide the Filipinos. Divide and conquer po yung strategy nila. Kaya pinaghahati-hati po tayo. So yung mga pro-China po, nakipag-unit team sila noong eleksyon, hoping na yung ating Pangulo ma-influensya nila. Nang hindi nila ma-influensya yung ating Pangulo, ito na po, umatake na silang umatake at nabiyak na po yung unit team. Kasi hindi man po pwedeng isakripisyo yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng ating mga mamamayang Pilipino. Tama po? Kaya malamang, yun ang rason ni Inday na sabi niya personal yung rason at tungkol sa trabaho at tungkol daw sa bayan. Mahabaan niya. Kailangan nating anyang umupo, mahabang kwento. Yung tungkol po sa trabaho at personal, yung request niya, kung yun ang tinutukoy niya, na ibigay sa kanya yung ating Pangulo, yung Department of National Defense, it is a no-no, mga kababayan. Never na papayag doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ibinigay sa kanya yung DepEd. O ngayon, sumama yung loob niya kasi tinanggalan siya ng confidential funds. Malamang purposely po, talagang yun ang intensyon ng ating Pangulo. Natanggalan siya. Kasi alam naman ng ating Pangulo kung saan yung inclination ng kanyang politika. Tama? At yung kanyang pamilya po, ang inclination, Xi Jinping, magamit pa po yung confidential funds. Kaya nga po hindi maipaliwanag kung ano yung nangyari sa 125 million. Talagang dinesisyonan na po ng Congress. Nasyak po si Kimbo, 11 days po, nalibing.
Hindi may paliwanag kung saan ginastos yung 125 million in 11 days. You see? Pero wala tayong narinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi siya po, hindi niya ugali yung manira. Tama? Sila man lang po ang mahilig manira. Kung ano-ano ang pinagsasabi sa laban sa ating Pangulong Bongbong, pati kay First Lady, dinamay. Si First Lady Lisa Marcos, Vice Admiral na ng Philippine Coast Guard at nagsalute na sa ating Pangulo. Reporting for duty niya. Di Commander-in-Chief. Nag-report na po sa ating Pangulo. Nagsalute din yung ating Pangulo. Di ba? May kasama pang yakap. Kaya inggit na inggit po yung mga nausog sa pamilya Marcos. Kasi ang pamilya Marcos po, buo. Sila wasak, sila hindi mo makita kung sino yung asawa. Never pa nating nakita in public yung asawa, hindi lagi kasama. Yung ating Pangulo, buo. Kaya inggit na inggit yung mga wasak. Wasak ang puso. Tama ba? Gusto nilang wasakin yung pamilya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na buo. Huwag na ninyong itulad sa ugali ninyo. Di ba? Sa pamilya ninyong wasak. So, sabi rito sa report ni Joseph Morong, sa statement po ni Browner, one way of fighting really without firing a single shot is to infiltrate into the various sectors of society, degrade the value system, sabi po niya. Parang tayo ang mag-away-away, kaya't dapat bantayan natin ito. Kaya ito pong ginagawa ng nausog, nanggagatong sila ng gulo, inaaway yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan para gatungan yung ating mga mamamayang Filipino, mag-people power, para sila po ang umupo. Nakita ninyo? Napakalinaw ng kanila pong intensyon. Huwag pauoto dito sa grupong nausog. Yan sabi mismo ng Armed Forces. Pinag-ati-ati tayo. That is the infiltration ng China. Sabi po ni Browner, ang mahirap kasi niya sa mga tulad nating bansa na demokrasya, there's a very thin line between freedom of speech and opinion in calling them treasonous. But we want to expose them for what they are para yung tao na yung magusga. Ay sabi pala, hindi si Browner yung nagsabi, si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Sabi niya, wala pa tayo kasing mga specific na batas on foreign malign influence. Kaya ang mahirap kasi sa mga tulad nating bansa na demokrasya, sabi ni Malaya, there's a very thin line between freedom of speech and opinion in calling them treasonous. But we want to expose them for what they are para yung tao na yung magusga. Kaya po, mga Marcos loyalists, tulong-tulong po tayo na ikampanya. Kaya sabi ko sa inyo, ilan ba tayo na mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos? 31 million. Ilang lang naman sa 31 million yung naging disgruntled sila kasi hindi na paboran personal. Bumaliktad. We have to close ranks. Yung mag-share man lang kayo, mag-share lang kayo. Ako na bala sa mga discussions. Yan ang pakiusap ko sa inyo. Ako bala sa discussion, research ng mga totoong balita. Kayo ang gagawin lang ninyo, isi-share. Click, subscribe, share ng ating mga videos. Yun man lang ang ating pakiusap po. Di ba? Lagi po ninyong iba-viral yung mga videos, mga channels po. Hindi lang ako, baka isipin ninyo, ako lang ang gusto. Lahat ng mga sumusuporta na mga vloggers sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating gobyerno, i-viral po ninyo. Yun ang pwede ninyong magiging contribution para po sa kapakanan ng ating bansa. Yung mga anti-Marcos po, fully funded galing po sa Pogo. Yung mga nausog vloggers, kung saan nakakarating na pumuntang Hong Kong,
bayad lahat yung kanilang gastos, eroplano, hotel, accommodation, back and forth. O di ba? Patatalo tayo sa ganong mga gawain nila. Kaya nga po nag-away-away yung mga nausog vloggers kasi siyempre may mga silusan din. Di ba? Kanya-kanyang kabig din siguro mga kababayan, kanya-kanyang racket, kanya-kanyang papel, kanya-kanyang dikit na malapit doon sa kusina para madali yung daloy. Tama ba? So share lang po ng share ng ating mga videos para mas marami yung ating maabot, ma-educate natin, ma-inform natin ng tamang mga balita at hindi po ma-impluensya ng mga disinformation and misinformation. Malason yung kanilang isipan. Diyan magagaling po yung mga communist. Ang China ganun. Magaling sila sa mga propaganda. Ang strategy po nila lang, yung mga kasinungalingan, paulit-ulit lang nilang sinasabi. Pag ang kasinungalingan kasi po, paulit-ulit mong naririnig, later on, nasanay ka na, ang akala mo na ng kasinungalingan, totoo. Yan, tingnan ninyo. Sige lang ang sinungaling nila, yung mga nausog leaders. Lahat man kasinungalingan yung sinasabi nila. O di ba? Pati sila mga kababayan, naniwala na sa kanilang kasinungalingan. Kita ninyo ba? Dahil sa paulit-ulit na pagsasabi ng kasinungalingan, pinaniwalaan na nila yung kanilang kasinungalingan na totoo. Ganon katindi po. Sabi po ni Jonathan Malaya, nakita mo na niram yung Philippine vessel ng Chinese Coast Guard. And yet, ang sasabihin ng vlogger na to o sa social media influencer is tayo yung nagram. Binabaliktad nila. Diba, sa issue ng West Philippine Sea, tayo yung binubuli. Pero pinalalabas ng China, tayo yung bully. Diba? Tayo yung inaaway. Pagkatapos, sinasabi ng China, tayo yung gusto magkipagira. Grabe na nga po yung pasensya natin. Imagine, may Coast Guard na tayong naputulan ng daliri po, ng inlalaki, pero hindi pa tayo rumisbak. Pero pinalalabas nila, sila yung biktima. Tayo yung nasaktan, tayo yung binuli, tayo nung nagka-injury, tayong nasiraan ng gamit, sila pa yung biktima. Ganon. At may naniniwala na mga Filipino sa paulit-ulit na kasinungalingan nitong mga nausog vloggers nila na sabi, malamang funded ng Pogo. Nakita na ninyo po, mga kababayan? Yan sabi rito, maisog rallies in Pogos, are they connected? Sabi rito sa report ng Rappler, Vantage Point, China silent invasion of the Philippines. Something tangible should be done. Let's have it straight, sabi ng writer. The maisog rallies of the Dutertes in Pogos have intimate connections, say these sources. Maisog, Visayan, Cebuano for brave, strong, fearless, may not really amount to any valiant bravery. If one knows its current anatomy, the man tasked to generate warm bodies all over the archipelago is said to be one of Rodrigo Duterte's most loyal lieutenants, the ex-priest Leoncio Ibasco Jr. Ibasco was Duterte's cabinet secretary from 2016 to 2018, then as his presidential advisor on streamlining government processes from 2020 to 2022. He was once the mayor of Maribojoc, Bohol from 2007 to 2016. His expertise is said to be organizing people's organization. A peculiarity he acquired as a cadre of the New People's Army. For the maisog rallies, Ibasco's task is then predictable. His aim is to build up popular support, a kind of people power for an eventual Sara Duterte takeover of government. The name itself is craftily curated to present itself before the public as the exact opposite of the popular perception that the Marcos Jr. government is a weakling.
As one can readily see, however, Ibasco's task of building a critical mass that should be the essential prerequisite of staging a coup d'etat against government is not materializing anywhere at this point. Kaya susubukan uli nila mga kababayan sa pag-stage ng nausog rally sa Liwasang Bonifacio sa Monday po. Si Ibasco ang nasa likod po ng nausog na mga rallies kasi yun ang expertise niya. Ang objective po is another people power para iluklok si Inday. So, now naintindihan na ninyo kung bakit sinabi ni Inday na yung kanyang statement na it's not a joke and it's not a bomb threat. O, ito na yung paliwanag, mga kababayan. Hindi siya bomb threat, pero ang intensyon ng nausog, magkudita. Kaya po, si Inday, hindi po a-attend ng SONA. At sabi niya mga kababayan sa statement niya kahapon, sa turnover ng DepEd, kay Senator Angara na nag-resign na pong senador, nasa Maynila lang anya ko, nakamonitor lang. Malamang titingnan niya, imomonitor niya, mga kababayan, kung makakapag-akay ng maraming tao ang nausog rally sa Liwasang Bonifacio, enough para salakayin yung palasyo habang nagsusuna yung ating Pangulong Bongbong. Ano tingin ninyo sa aking mga theory ko man lang po? Kaya po, ipanalangin natin ang katahimikan kasi may foreign power pong nangingialam sa atin. And it is China. Because of their intention, nakamkamin po yung ating kayamanan sa West Philippine Sea. Gagawin nila yung lahat, guguluhin nila yung ating politika. Ginawa na nila yon noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong at nailuklok nila sa pamamagitan ng people power si Cory Aquino na isang Chinese. Anang gatong po, mga kababayan ng EDSA People Power 1, si Cardinal C na isang Chinese. Pinalayas, mga kababayan, afterwards, ang American bases po kasi lahat na infiltrated, pati yung Senado. At nang hindi na marinyo ang military bases natin sa Amerika, umabanti na po yung China. Feeling the vacuum, the power vacuum, ito na po tayo. And that is history. Sabi ko sa inyo, yung rebellion po noong 60s, yung Hukbalahap, yung mga armas po, galing China. I-research ninyo. History is repeating itself, mga kababayan. Kaya importante, ma-educate natin yung ating mga mamamayang Filipino. Yung ating kampanya po, pag pro-China politiko po, matik na. Inidoro agad po, wala nang tanong-tanong. Basta pro-China, matik, inidoro po. Yan na. Sabi natin dito sa post, tandaan, pag pro-China candidate, mataas sa survey, matik made in China yan. Huwag palinlang, inidoro natin agad. Ngayon, isipin ninyo, ano yung base natin? Yung statement po ni Browner. Ininfluensya nila ang China, ininfluensya yung education sector natin, yung negosyo, yung local government units, pati yung media. Ang survey firm, nasa category siya ng media. Ano ang intensyon nila, mga kababayan? Kaya nagtataka kayo, wala mang ginagawa yung politiko, wala mang kontribusyong maganda sa ating bansa, mataas yung ratings niya. Gusto nilang i-mind condition, i-manipulate yung ating pagdidesisyon. Kasi yung kainaan natin ganun eh. Pag nakikita natin na mananalo, sumama na lang tayo sa mananaloan niya, sayang lang ng boto. You see? Yung bandwagon effect, yun ang tinatarget, mga kababayan nila. Vulnerable po tayo sa ganon. Pinag-aralan nila ng matagal yan. I must know, kasi po nasa mainstream media ako dati. Nung nasa mainstream media po ako, talagang ganon. Journalist po akong legit. Kaya alam ko yan, mga gawain nila. Huwag pa uuto sa mga survey po. Pag pro-China, inidoro agad. Yan ang pinakamagandang gawin po natin. Pag pro-China, huwag kayong nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Mga sinungaling yan. Kasi yung China mismo, ang ideology nila, nakabase sa kasinungalingan. Godless sila, ideology. Kasinungalingan po ang kanila pong ang kanilang base ng doktrina, ideology. Kaya nga wala silang pagrespeto po sa pag-aari ng iba. Kahit hindi kanila, gusto nilang kamkamin. Yan ang ugali nila eh.
Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.